kapayapaan. Dakilang kapayapaan ang aking ipinagkakaloob sa bawat isang kaluluwa nasa aking harapan. Magtaglay kayo ng karunungan sa karasang ito. Magtaglay kayo ng bendisyong pagpapalang buhat sa kaitaasan, sa pagsikat ng bukang liwayway, sa kinaumagahan hanggang sa paglubog ng araw sa kinagabihan. Aking mga anak na lalaki't babae, aking mga iniibig, na marapat lamang nasa aking harapan at sa pagkilos ninyo sa daigdig ay mayroong katalinuhan at karunungan, sapagkat ang bawat sumasampalataya at nakakakilala sa aking pangalan at sa kapangyarihan ng aking Ama na siyang ipinagkaloob sa ibabaw ng lupa ay marapat lamang na kayong lahat ay maging tapat at matalino sa aming harapan. Ang pagbabago ng tao ay sa kanyang sariling mga gawa, sa kanyang sariling pagbubulay, at sa kanyang pagharap sa salamin ay mapagkikilala ninyo kung sino kayo. Dumatal ang mga panahon, bumilang ang mga taon, na lagi nang kayong dinadalaw at pinagkakalooban ng mga salita ng buhay buhat sa kaitaasan. Kayo'y pinaalalahanan na mga gawang matuwid sa aming harapan na marapat lamang na yan ang inyong lalakaran. Hindi kayo pinabayaan sa lahat ng inyong mga panalangin ay aming dinirinig. Umaabot sa paanan ng aking Ama ang lahat ng inyong panalangin. Samantalang ang mga gawa ninyong hindi matuwid ay umaabot din sa kaitaasan. Maging ang mga pagkakasala na inyong mga ginagawa ay umaabot sa kaitaasan, sa bintanang sinisilipan ng mga mata ng aking Ama na siyang sumisiyasat sa bawat isa sa inyo. Naghahangad kayo ng kasaganan at kapayapaan, datapwat ang inyong mga sarili ay hindi ko mamasdan ang kasaganan ng katalinuhan at kapangyarihan na siyang aking ipinagkaloob, na hindi kayo humihingi, datapat ito ipinagkaloob na kusa, datapat hindi ninyo namamalas kung anong angkin, karunungan at kapangyarihan mayroon ang bawat isa sa inyo. Sapagkat kayo'y nag-alinlangan, sapagkat kayo'y naging marunong sa inyong mga sarili, sapagkat kailan paman ay hindi ninyo hinubad ang dati ninyong mga dami, at ito ay nananatili sa inyong pagkatao. Sapagkat kung ito'y inyong hinubad, ay nasilayan nawa sana ang mga bagong damit na kasuotan sa inyo hanggang sa mga oras na ito. Alalahanin nga ninyo kung ano ang inyong hinihintay na kaganapan sa mga panahong darating ng buhay ninyo dito sa daigdig na inyong ginalawan. Alalahanin nga ng bawat isa sa inyo na kung hindi kayo mag-iingat, kayo ay mapapahamak, at kung hindi kayo tatalima, kayo'y parurusahan.
sapagkat tinanggap ninyo ang tungkulin, maging mga pinahiran o maging mananamba sa aking harapan. Natungkulin ninyo na habang nakilala ninyo ang pangalan ng kataas-taasan ng aking Ama na siyang inyong ipagkakaloob sa mga tao na hindi nakakakilala. Datapwat hindi naganap ang mga bagay na yan. Lumipas ang mga taon, ang mga buwan, ang mga araw, maging ang pagtiktak ng orasan sa inyong kalagitnaan. Walang nasilayan na nagbago sa inyong harapan. Walang matuwid isa man sa inyo. Wala. Na magpahanggang sa mga oras na ito'y kayo'y nagkakamali at nagkakasala at inyong hinihintay ang darating na kaparusahan sa bawat isa sa inyo. Sa katunayan ay binulaos ang kaparusahan sa mga matitigas na ulo at matitigas na puso. Masdan ninyo ang buhay na taglay ng bawat isa sa inyo. Masdan ninyo ang tinatahak ng inyong mga paa. Kayo'y lubhang nagmamadali sa paglakad patungo sa inyong kapahamakan. Ang inyong mga labi ay ginagamit sa inyong mga pagpupuri para sa aking Ama at sa lahat ng mga banal sa kahitasan. Datapwat ang inyong mga labi ay inyong ginagamit sa mga kapangahasan at pananalita na walang kabuluhan na nagtataglay ng bawat isang laman na nasa aking harapan. Alalahanin ninyo ang mga bagay na ito. Kailanman ay hindi kayo magtatagumpay kung hindi ninyo babaguhin ang inyong mga sarili. Hanggat hindi ninyo dinadaig ang mga sanglibutan na mga pag-uugaling niya, hindi kayo makakapasok sa kapahingahan na inyong inaasan. Hindi nagkulang ang mga banal na bumababa sa kalagitnaan. Ang mga kasangkaman ang nagkukulang upang ito ay hindi maihayag ang marapat na aming salitain at marapat na inyong gawain upang hindi kayo magkamali at hindi kayo magkasala. Ibinigay ang isang pastor sa gitna ninyo upang kumantili ang inyong unawa at kaalaman, upang kayo ay hindi magkulang, kayo'y inaralan, kayo'y pinakain, kayo'y pinataba, kayo'y binusog, datapwat kayo ay mga payat hanggang sa mga oras nito. Masdan ninyong mabuti, magbulay ang bawat isa sa inyo. Kayo ay marurunong, taglay ninyo ang salita ng buhay. Ang banal na kasulatan ay inyong binabasa. At ito ay inyong napag-uunawa. At ito ay inyong naipapaliwanag sa lahat ng mga tao na inyong nakakaharap. Datapwat, naglarawan baga sa bawat isa sa inyo ang inyong mga nababasa. Alalahanin ninyo aking mga anak na babae at lalaki. Kailan pa man ang aking Ama sa kaitasan ay hindi na pabibiro upang hindi niya makita ang inyong mga gawa. Huwag niyong isipin na ako'y naparito sa inyong kalagitnaan upang ako'y magkaloob sa inyo ng unawa, sapagkat mahabang panahon na kayo'y aking inunawa, mahabang panahon na kayo'y aking sinaysay na mga bagay na panahong darating, at kayo'y aking binalaan
datapat hindi kayo nagsitalima, kung kaya't magaganap muli na ilan sa inyo ay mawawala sa lupang inyong kinasaligan at kayo'y aalisin sa loob ng santuaryong inyong pinanumpaan upang kayo'y gumanap ng tungkulin. Sapagkat hindi ko namalas na kayo'y aking papakinabangan at hindi ko namalas na kayo ang magtatayo ng kaharian ng kaitaasan dito sa ibabaw ng lupa. Ang ilan na sa inyong matatalino, ang ilan sa inyo na gumagana ng tungkulin na makatotohanan, ang siya lamang matitira sa aking harapan at magiging kaagapay ng sugo na siyang ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan. Maging kayo na mga mananamba ay aking alisin kung ang bawat isa sa inyo ay hindi magsisitalima at gaganap ng tungkulin na kayo'y hahayo at inyong sasabihin kung sino ang nasa gitna ninyo at anong kapangyarihan ang namalas ninyo at ang mga salitang dito inyong naulinig ay inyong ipagsigawan upang ang kapangyarihan ay manatili, upang ang mga tao na nangangailangan ay magbalik loob sa aking Ama sa kaitaasan. Kung hindi ninyo napag-uunawa ang aking winiwika ay kahabag-habag ang bawat isa sa inyo. At huwag mag-alala ang ilan sa inyo. Ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay namamasdan sa kaitaasan at hindi kayo makatatago kailanpaman. At tinanggap ninyo ang tungkulin na habang kayo'y nabubuhay ay inyong gagampanan. Kayo na mga tinawagan ay aking inahalina sa aking harapan upang ang mga bagay na ito ay aking muling wikain sa inyo na kayo ay lumakas, na kayo'y gumawa ng tungkulin na siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Ang lahat ng nagkamali sa aking harapan, ang lahat ng gumawa ng kasamaan, kayo ay mapapatawad. Dadapwat, kayo'y magtatamo ng kaparusahan, sapagkat batid ninyo ang katotohanan at inyong ginagawa. Ikaw na aking anak na lalaki, nakasama sa loob ng santuaryong ito ng unang sugo. Ikaw, ano ang iyong ginagawa? Hindi ba't ikaw ang aagapay sa mga material na kailangan ng unang sugo upang ang mga bagay ay maging magaan sa kanya sa araw ng kanyang mga buhay sa ibabaw ng lupa? Ano ang iyong mga ginagawa? Ikaw na aking anak na lalaki, ang aking kinakausap. Samantalang ikaw ang pinagtiwalaan na siyang magkagabay sa mga pangangailangan. Patutulungan ko naman po siya sa kanyang mga pinansyal na pangangailangan sa Tagalanggala. Alalahanin mo ang mga pagkain at inumin na kailangan ng unang sugo. Alalahanin mo kung anuman awikain. Ikaw ay magpakumbaba, sapagkat hindi marapat na ang unang sugo ay nag-iisa at walang kasama. Meron na po siya kasama Tagalanggala si Cabo. Alalahanin mo kung sino ang itinalaga. Siya ang marapat na magbabantay. At ang mga bagay na yan ay hindi mo dapat ipagkatwiran sa mga oras nito, sapagkat batid namin kung ano ang makabubuti at hindi makabubuti. Ilahad mo ang iyong panay, sapagkat ang aking ipagkakalob sa iyo ay malaon mo ng ibig na makamit. Buhat sa kaitasan Gani ko na mga hanggang sa palad
ng aking kasangkapan. Kita ko ah. Ay tanggapin mo ang bagay nito. Bagamat matigas ang iyong ulo at kulang ang iyong paniniwala at kulang ang iyong mga pagayang, ikaw ay aking pinagkalooban ng bagay nito, sapagkat ang aking pag-ibig ay aking ipinadadama sa iyo upang ikaw ay magkaloob ng pag-ibig sa iyong mga kapatid. Unawain mo ang aking winiwika. Huwag mong wikay na mga bagay na hindi marapat salitain. Pigilin mo ang iyong mga dila sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Alalahanin mo ang bagay na yan. At malapit nang matapos kung ano ang magaganap. Ipakikita ko sa iyo. Gawin mo lamang ang iyong tungkulin at ikaw ay mag-ingat sa mga bagay, sa mga tao na iyong nakakasalamuha na tila akala mo ay katotohanan, datapwat hindi. Alalahanin mo ang mga araw na ikaw ay aking napagmasdan. At alalahanin mo ang mga araw na ikaw ay aking nakaharap. At wala ka nang hanapin pa saan mang dako ng daigdig na iyong kinasalihan. Manampalataya ka sa tunay na Diyos. Diyos na buhay na nagbigay sa iyo ng buhay hanggang sa mga oras nito. Huwag kang magkakamali. Humayo kang may kapayapaan sa bawat isa sa inyo. Marapat ba na kayo'y aking kausapin? Na bilang kayo na mga pinahiran, na marapat lamang na kayo'y gumanap ng tungkulin na siyang ipinagkaloob sa inyong harapan. At wala kayong pipiliin na mga araw at oras upang kayo'y gumanap. Kung kailangan kayo ng mga tao, ay ipagkaloob ninyo ang kapangyarihang tinaglain ng bawat isa. Kung kailangan ng mga tao na walang kaalaman, ang karunungan ay nasa gitna ninyo. Kung nangailangan ang inyong sangbahayan ng katulungan, ay nasa mga kamay ninyo. Sino man sa bawat isa sa inyo, kayo'y may angking karunungan at kapangyarihan. Kayo ay marurunong datapot ano ang inyong mga ginagawa. At bakit nagaganap ang mga bagay na pagkakamali at pagkakasala sa inyong harapan? At bakit binibigyan ninyo ng daan ang mga bagay na mga pagsubok ay hindi ninyo malakasan? Maging mga tukso sa inyong kalagitnaan ay hindi ninyo masawat ang inyong mga sarili. Maging ang paggalaw sa daigdig ay hindi nagmamalas sa bawat isa sa inyo. Ilan lamang sa inyo ang tumatalima. Datapwat ang karamihan sa inyo ay nangahulog sa laman at nangahulog sa mga material na mga bagay ng daigdig na ito. Alalahanin ninyo, kailangan namin na maghayag sa inyong kalagitnaan. Kailangan namin ng mga kasangkapan na mga tapat at matalino upang aming gamitin. Kailangan namin ng mga propeta ng mga makatotohanan upang kayo ay suguin sa lahat ng dako. Huwag kayong mamili ng mga tao. Ang lahat ng lumalapit ay tulungan ninyo, sapagkat ang panahon na ito ay bubuhos ang iba't ibang uring karamdaman na siyang magpapakilala ng kapangyarihan ng aking Ama sa pamamagitan ninyo. Humanda ang bawat isa sa inyo, sapagkat kayo ay madadayo ng mga tao na hindi mapapagaling ng mga dalubhasa sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang karamdaman ay ibinulaw sa ibabaw ng lupa, sapagkat ito ang marapat upang mapagkilala ng tao ang kapangyarihan ng aking Ama, at upang mapagkilala at mahayag ang mga anak ng Diyos na buhay sa inyong kapanahuan.
alalahanin ninyo ang aking kukuning mga buhay sa bawat isa sa inyo. Manalangin kayo upang ito ay hindi maganap. Sapagkat ang kukuning buhay, masdan ninyong inyong mga sarili. Siyasatin ninyo kung hindi kayo nagbago. Kayo ay mawawala sa daigdig na inyong kinasaligan. At wala nang haibang matitira patungkol sa kasalanan. Sapagkat ang hatol ay bumaba. Kung kaya, upang gumaan ang parusa, manalangin ang bawat isa sa inyo. Sapagkat kailan pa man ay hindi ko kayo pagkakalooban ng mga bagay na hindi ninyo kailangan. Sapagkat ang aking pagkakaloob sa inyo ay kailangan ng bawat isa sa inyo. At kung inaangkin nga ninyo ang kapangyarihan ng aking tinaglayan, magpakumbaba ang bawat isa sa inyo. Gumalaw kayo bilang mga batang Kristo sa inyong kapanahunan. At kayo ay magkaisa bilang ikaw na aking anak na babae. Nasadda ko pa roon. Landas ng buhay. Pundadora. Ano ang iyong ginawa? Ang lahat ng mga bunga ay hindi ko namasdan. Kayo'y nagpupulong datapot ang iyong mga bunga ay wala. Ano ang naganap sa mga bagay na yan? Hindi marapat na maganap ang mga bagay na yan, sapagkat ang mga taon at buwan ng iyong paglilingkod ay nabibilang, at panahon upang ikaw ay magbunga, maging sa iyong sarili. Kinakailangan na ikaw ay maging matalino at maging maalam, sapagkat ikaw ay may katagang pundadora na siyang magtatayo sa dako roon. Datapat ano ang naganap? At ang iyong wiwikain lamang sa akin ay aking ipagpaumanhin. Hindi marapat ang mga bagay na pangangatwiran ng mga ganyan, sapagkat kayo'y tinawagan, kayo'y pinagkalooban ng tungkulin, upang ang mga bagay ay siyang ipagkaloob ninyo sa mga taong nangangailangan, at upang ang mga tao ay maligtas, upang ang kadiliman sa iyong dako ay maparam. Datapwat doon ay nagaganap pa rin ang mga bagay na kadiliman, ang mga bagay na mga paghatol, at ang mga bagay na hindi marapat ay nananatili. Ano ang naganap sa mga bagay na yan? Kung ako ba'y magkakaloob sa iyo ng isang katuparan ng kaparusahan, ikaw ba ay matitinag? Isang patutuo ba ang nais mo? Upang ang mga bagay na aking sinasalita ay patotohanan lamang na magaganap ang mga bagay nito. Sapagkat ang panahon ay andyan sa inyong harapan. At hindi na kailangan pa na palipasin ang mga bagay, sapagkat ang daigdig na inyong ginagalawan ay nasa gitna ng kadiliman. Kung kaya't ang lahat ay dapat na kumilos. At ang lahat ay dapat na matuto. Ilahad mo ang iyong mga palad upang aking ipagkaloob ang bagay na ito. Tuluyan mong iwanan ang mga material na bagay sa iyong kaisipan. Ikaw ay sumilang sa Espiritu upang magampanan mo ang iyong tungkulin, upang ang kapangyarihan at karunungan ay bumuhos sa iyong ulunan at sa dako roon ng iyong tahanan. Upang ang sinuman na humatol at sinuman na sa iyo ay magkaroon ng mga salitang hindi maayos, ay hindi magwawagi. Datapwat, ikaw ay may malaking pagkukulang sa harapan ng kaitasan. At kailan pa man ay nais ko na ikaw sa katotohanan ay makipag-aral sa banal na kasulatan.
upang mapag-alaman mo ang mga bagay na marapat mong gawin, ang mga bagay na marapat mong salitain, at magpatotoo ka ng isang makatotohanan. Ikaw ay aking pagkakalooban ng ilang panahon lamang. At kapag hindi ko namasdan ang mga bunga, ay huwag kang magkaroon ng pulong, sapagkat walang kabuluhan kung wala kang tuturuan, walang hasikan. Ilang panahon ang nagdaan, ilang mga taon ang aking inintay sa mga bagay na magbabalik, sa mga bagay na aking kailangan, ay hindi ko namasdan. Unawain mo ang aking winiwika. Winiwika ko mga bagay nito upang ikaw ay hindi matisod, upang ikaw ay lumago, upang ikaw ay magsara at magbunga, upang kami ay mag-ani sa darating na pag-aani. Humayo kang mapayapa. Aking mga anak na lalaki at babae, masdan ninyo kung anong tungkulin mayroon ang bawat isa sa inyo. Kung anong tungkulin aking ipinagkaloob, ay yun lamang ang inyong gagawin. Wala kayong gagawin kung hindi ninyo tungkulin, ay huwag ninyong gambalain ang tao na mayroong hawak ng tungkulin. Alalahanin ng bawat isa sa inyo. Ikaw na batang ebanghelista, na darating ang mga panahon ay hindi na ganyan ang may tatawag sa iyo, sapagkat ang tungkulin ay nakaabang. Datapwat ang iyong katawang lupa, ang iyong pag-iisip ay hindi naaayon at hindi umaayos, sapagkat kailan ka ihahanda, kailan ka maghanda, sapagkat kailangan na may maninindigan sa trono ng ilang, sapagkat ang lahat ay nagpapasya ng mga likong pasya. Ang mga bagay na ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, samantalang ikaw ay mayroong tungkulin, datapat hindi mo magampanan, sapagkat ikaw ay natatalo ng mga uri ng mga agam-agam. Matakot po. Ano ang iyong gagawin? Wala po akong kapasyahan. Kayo na pong bahala sa akin. Hindi ikaw ang aking tinutukoy. Ang batang ebanghelista, Dan. Sir Roldan. sapagkat may tungkulin na hindi kailan pa man na iniahanda sa iyong harapan, datapat hindi mo magampanan. Ang mga bagay na kailangan mong gawin ay hindi mo nagagawa, sapagkat ikaw sa katotohanan ay hindi mo kaya. Datapat bakit ikaw ang inihirang na maninindigan sa trono ng ilaw, sapagkat sa darating na mga panahon, mag-iiba ang taglay na buhay. Kailan mo ihahanda ang iyong sarili? Hindi ba't ito ang inyong mga kagustuhan, na ang lahat ay pagwikaan ng mga bagay na ito? Ano ang nais mo? Ayaw mo ng tungkulin. Ito ba ay iyong ibig? Laging may gusto ang mga kaluluwang nasa aking harapan. Datapot ang mga katawan ay tumatanggi, kung kaya't hindi nagkakasundo ang dalawang yan. Kung ang makasanlibutan na yan nasa iyong harapan, kung ang pagsubok ay hindi mo malampasan, kung ang tukso sa iyong kapaligiran
ay yung napaglalabanan paano ang pagsubok na siyang ipinagkaloob at hindi mo matapos ang mga bagay na pag-aalala. Samantalang ako ang nasa gitna mo. Samantalang hindi kita pinabayaan. Na ikaw ay mag-isip ng matuwid at magpasya ng matuwid. Ngayon, ihanda mo ang iyong sarili. Sa mga darating na mga araw, ay aking ititindig ang tungkulin sa harapan mo. Kung kaya, magpalakas ka. Itapat mo ang iyong bumbunan upang aking hawin ang mga pag-alinlangan, ang mga kagulumihanan, maging ang hindi mabuting pag-iisip ay aking hawin. Upang ikaw ay magtaglay ng espiritu na galing sa kaitaasan na hindi matututulan ng iyong katawang lupa at hindi rin masasalangsa ng sanglibutang iyong kinasaligan. Sapagkat ang aking lingkod na nagdala ng aking pangalan sa gitna ng mga hintil ang siyang gagabay sa iyo mula sa araw na ito hanggang sa buhay na iyong taglay ay hindi ko pahihintulutan na ikaw ay may buwal. Kung kaya't gawin mo lamang ang tungkulin na siyang aking pinagkaloob sa iyo sa darating na mga panahon. At aking hihintayin ang iyong pagpapalakas sapagkat panahon na upang ang mga anak ng Diyos na buhay ay mahayag sa sanglibutang inyong kinasaligan. Maghanda ang bawat isa sa inyo sapagkat kung nagdaang mga taon ay naging malubha, mas malubha ang taong inyong kinasaligan sa mga panahon na ito. Ang lahat ng mga dilubyo ay inyong mararanasan at hindi ko kailangang isa-isahin ang mga bagay na ito sapagkat kailangan na tuklasin ng bawat isa sa inyo at pigilin ang parating na mga dilubyo. Maging ang bawat isa sa inyo ay kukunin ko ang buhay. Pigilan ninyo ang mga bagay na yan. Ano ba ang pagpigil? Ang paggawa ng mga sakdal na bagay, ang pagtupad ng mga tungkulin na siyang ipinagkaloob sa inyo, ang paghahayag ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan, ang pag-ibig sa inyong mga kapatid. Ang una at higit sa lahat, naunawaan ninyo, mapalad ang bawat isa sa inyo. Sapagkat nang ako'y bumaba sa inyong kalagitnaan ay namalas ko kayo. Sapagkat kayo ay naging matiisin. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tumatanggap ng mga bagay na pagkakamali. Tatapwat huwag niyong ulitin. Sapagkat ito ay hindi maganda sa aming harapan. Samantalang ang bawat isa sa inyo ay mayroong tungkulin. May mga pangalan sa kaitaasan. At kailan paman ay hindi ninyo mamamalas saan man dakong bayan kayo pumaroon. Ay hindi ninyo ako mamamalas sa dakoron. Sapagkat ako nga na nakipag-usapan sa inyo. Buhat pa ng pasimula. Kung kaya't aking winiwika, gawin ninyo ang inyong mga tungkulin ng walang pag-aagam-agam. Walang pagtatalo-talo. Walang pagsasalitaan ng mga masama at mahalay na mga pananalita. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Gawin ninyo ang inyong tungkulin upang ang kapangyarihan buhat sa kaitasan ay bumaba sa inyong harapan. Hanggang kailan ang mga bagay na ito ay aking wiwikain sa inyong harapan?
na lagi na't kayo'y aking pinalalahanan. Gawin ninyo ang inyong tungkulin. Mensahe na buhat sa kaitasan ng nais na maulinig ng mga tao. Ang paghahayag ko sa kalagitnaan ng aking nais upang maalaman ng bawat isa sa inyo. Kayo ay nanganganin. Magpakatatag ang bawat isa sa inyo. Sapagkat hindi kayo pababayaan kung hindi kayo magiging pabaya. Naunawaan ba ninyo? Hindi kayo tatawaging mga alagad kung hindi ninyo iwanan ang lahat ng nasa inyo at susunod kayo sa akin. Hindi kayo matatawag na mga alagad at mga anak ng Diyos kung hindi kayo marunong umibig sa inyong mga kapatid at kung hindi kayo marunong magpatawad sa mga tao at mga kapatid nyo na nagkasala sa inyo. Hindi ko kayo may tuturing na aking katawan kung kayo ay hindi gagalaw sa ibabaw ng daigdig bilang mga batang Kristo. Hindi ko kayo aalalahanin sa katapusan ng inyong mga buhay kung hindi kayo magsisisunod sa mga batas at palatuntunan sa aking mga bilin, sa pagbibigay ko ng mga biyaya, sa pagbibigay ko ng karunungan at kapangyarihan sa inyo na hindi ninyo gagamitin sa mabuti. Hindi ko kayo alalahanin sa mga araw ng inyong katapusan ng inyong buhay. Alalahanin ninyo mga bagay na yan. Hindi ko kayo pagkukulangin sa mga material na bagay ng inyong katawang lupa kung kayo'y sumusunod at kayo'y gumagawa ng inyong tungkulin. Hindi kayo magkukulang. Alalahanin ninyo mga bagay na yan buhat pa ng pasimula ay aking winiwika na hindi na kayo marapat na makaranas ng mga bagay na yan. Maging ng pagkakamali at pagkakasala, hindi nyo na marapat gawin ng mga bagay na yan. Sapagkat malaw ng panahon na kayo ay nakakaunawa at malaw ng panahon na kayo'y aking inaalalay. Yan lamang ang aking wikain sa iyo. Humayo kayong mayroong kapayapaan, aking mga anak na lalaki at babae. Ang mga tubig sa aking harapan ay inyong ang buksan upang ipagkaloob ang bendisyon na buhat sa kahitasan na siyang tataglayin ng tubig upang ito ay maging inumin at kalasag sa inyong mga katawan. Sapagkat ang lason sa daigdig ay lumaganap, maging ang karamdaman na nasuri ay inyong ang malalasa. Datapwat kayo aking ingatan kung kayo'y magpapasakop sa aming kapangyarihan. Umaalon ng tubig, oh, ang dami, oh. Pagmasdan ninyo aking mga anak na babae at lalaki. Mga ganun siya, oh. Kung anong pag-ibig ng aking Ama sa inyong kalagitnaan, na hanggang sa mga oras nito'y kayo'y nalalayan at nakatayo kayo sa aming harapan. Salamat po. Huwag kayong magulumihanan. Ako ang bumaba sa inyong kalagitnaan. Yan lamang ang aking daladala. Ipinagkakalob ang bendisyon na buhat sa kaitasan. Tanggapin ang bawat isa sa inyo. Ako'y lilisan at muling magbabalik. Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret, ang sumainyong kalagitnaan. Hallelujah, purihin ang Diyos.
purihin ng Diyos, haleluya, purihin ng Diyos, haleluya, purihin ng Diyos.